Hi mga ka-farm, above 7K na uli si Miss Market. May pa-breakout din siya sa box. Tuloy-tuloy ang ligayan nating mga breakout traders. Sa top 5 picks natin, may isang nag-breakout. Check natin yung chart niya mamaya. May mga request din tayong i-chart kasama ang ating FYIs ng mga stocks. After nating spatan ang ating top 5 picks for Thursday. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer. Guys, supportahan po natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like sa ating video. Salamat po. Buying signals and stocks training. Ito po, may video tayong ginawa dyan. Paki-check na lang po dun sa ating tutorial playlist. In-explain ko din dyan yung ating buying signals at kung paano natin ililipat sa spreadsheet ang ating mga na-screen na stocks. And kanina, meron tayong isang breakout, si TBGI. Check natin yung chart niya. Ayun, nag-breakout na siya sa taas ng Darvas box. Pero mukhang mahina yung breakout. Pero meron siyang volume. At yung RSI niya, 68.62. Hindi pa siya lumampas sa ating criteria na above 70 yung RSI. So, kalahati lang yung ating allocation dito. Regular allocation natin per stock. Okay, and ang breakout level niya is 0.2700. Bibili tayo, 0.2750. So, nag-stop yung price niya dyan. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy dito bukas. So, kahit ganito guys, medyo mahina yung breakout niya. Pwede tayong bumili dito kasi hindi natin alam gagawin ito ni TBGI. Hindi natin alam kung lilipad siya or babalik sa box. Pero kailangan lang natin mag-react. Kunyari, kung bumalik siya sa box or nahit yung ating 4% cut loss, kailangan natin mag-react according sa ating plan. So, ang cut loss ni TBGI 0.2650. So, ang option nyo dito guys, pwedeng pag bumalik siya sa box, pwede nyo siyang i-cut or hintayin yung tumama itong 4% cut loss nyo. So, ayan si TBGI. Sana tumaas siya dito sa ating mga TP levels. Okay? So, ito na yung ating top 5 picks for Thursday, November 19. LTG, STI, MRC, MWC, at IRC. Check natin chart nila. LTG. Ito si LTG, kala ko kanina magtutuloy-tuloy yung breakout. Napabili na ako kanina dito sa breakout niya, kaso nga lang, bumalik. Tapos pagbalik ng box, dito around 13 din, nagbenta na ako. Nag-cut loss na ako dito sa 13. Nagka-cut loss tayo pagbalik ng box kasi hindi nasunod yung bias natin. So, hindi natin alam kung si LTG kung hanggang kailan siya mag-i-stay dito sa taas ng box kaya nagbenta na ako. Check natin. Uli ang plan natin kay LTG. Pero kahit guys nagka-cut loss kayo, huwag nyo tatanggalin yung stocks dun sa inyong watchlist. Kasi di natin alam kung baka bukas mag-breakout ulit dito. Bibili uli ako dito sa breakout level niya. Medyo malaki pa naman yung ano natin dito. Ini-expect na gain 12%. So ayan, ang plan natin kay LTG, ang breakout level niya is 13.06. So buy tayo 13.08. And then yung ating TP is 14.70. Dito natin nakuha.
And ang ating cut loss is 12.67. Tapos meron siyang volume kanina, tapos yung RSI niya na 71.73. Kaya napabili ko kanina dito eh. Pasok na sa criteria natin. Tapos sa Saturday pala guys, magagawa ko ng video ng mga actual trades ko. Kasama tong cut loss dito kay LTG. Next natin si STI. So nasa top 5 picks na natin to dati. Hindi pa din siya nagbe-breakout pero nandun na siya sa taas ng Darbas box natin ngayon. Okay, check natin. Volume niya. May volume siya above average. Tapos yung RSI niya 70.28. So pagka-breakout nito above 70 na yung RSI natin. So hinihintay na lang talaga natin na mag-breakout si STI. So ito ang kanyang breakout level 37. So bibili tayo 37.50, 0.3750. Tapos yung resistance niya dito natin nakuha. TP natin is 0.4100. Ang ating possible gain 11.15. Cut loss natin is 0.36. Nakuha natin sa ating trade plan calculator. Okay, yan yung plan natin kay STI. Next, si MRC. Si MRC malakas din. Malaki na yung inangat niya dun sa kanyang consolidation phase. Tapos siya pala nasa ano na, nasa 52 weeks high na to si MRC. So 5100 dito yung 52 weeks high niya. Pero ang ating box dito kay MRC natin lalagay so above dun sa ating box dati. So kung nakakuha ka pala dito sa breakout niya dito sa dating box niya, ang maximum na ginawa niyang gain is 14%. So tignan natin to si MRC kung mabe-break niya ulit itong box na to. Okay, burahin muna natin flat. Nakuha tayong bagong box. Kanyang bagong breakout level is 4,800. Sa bibili tayo 4850. 0.4850. So hanap tayo ng resistance niya. Meron dito. Ito yung kinuhaan natin na resistance. Check natin yung possible gain. %. So yan yung ating possible TP niya. 5300. 0.5300. Okay. Tapos, ang cut loss niya, taan natin yung trade plan calculator natin. MRC. Tanggalin natin si FLI. Ay, si ano pala? TBGI. Breakout na to kanina. So, ang ating buy level is 0.4850. Cut loss natin is 0.47. % cut loss.
Ang volume niya kanina, below average. Tapos ang RSI niya, nasa 68.28. So, tingin ko, pag nag-breakout to ng may volume, lalampas na yung RSI niya dito sa 70. Okay, yan si MRC. Next natin, si MWC. Itong si MWC, munti ka na din mag-breakout kanina. Yun, nasa taas na siya ng Darvas box. Actually, nag-breakout siya pero bumalik siya. Tingnan natin yung plan natin kay MWC. Ang ating breakout level is 15.42. So, pagka-breakout, bibili tayo, 15.44. Ating TP area, dito natin nakuha. Sa madaming support dito. Tapos ito, resistance. 18.90. Possible gain, 22%. Tapos ang cut loss natin, 14.96. Nakuha natin sa ating trade plan calculator. So, kanina may volume siya, above average. Tapos ang RSI niya 68.10. Tingnan natin kung mag-a-above 70 siya pag nag-breakout. Pag hindi naman, alam nyo na, konting allocation lang ilalagay natin pag nag-breakout siya dito na hindi pa nag-above 70 yung kanyang RSI. Okay, yan yung ating plan kay MWC. Ang last natin si IRC. Actually si IRC, nag-breakout na siya dun sa box natin dati pero nag-consolidate. Bumalik sa support. So itong taas ng box naging support na siya. So yan, nag-support naman siya. Tapos magbe-breakout na siya uli. I-clear lang natin tong dati nating plan. So, ito na yung bagong box natin. Yung breakout level is 1.62. Bibili tayo 1.63. Tapos ang ating TP area kay IRC natin kuhain. Possible gain 5%. Pwede pa tayong maghanap dito. Target TP natin. So, pwede nyo planuin niya kasi 5% lang yung ano niya. Kunyari, 50% lang ilalagay nyo dito sa breakout niya. Tapos mag-a-add kayo dito ng 50% uli. Or, tingnan natin kung magsi-70 itong RSI niya pagka-breakout. Pag above 70 RSI niya pagka-breakout, syempre, full allocation tayo pagka-breakout. Tapos, pwede ka na siguro magbawas dito. 1.71. So, sell ka 50%. Tapos tingnan mo lang kung saan aabot yung another 50% mo. Okay, ito yung plan natin kay IRC. Bili tayo, 1.63. Ito na yung target TP natin. 1.76. Tapos ang cut loss natin kay IRC, punta tayo sa calculator natin. 1.63. Lakas ni Bull. Palitan na natin siya. 1.58. So, dito ang ating cut loss. 4% cut loss, 1.58.
Okay, kanina wala siyang volume. Tapos yun nga, yung RSI niya nasa 65.75. At check natin si RIC kung magko-consolidate pa siya bukas or magbe-breakout na. Okay guys, yan yung ating top 5 picks for Thursday, November 19. Ito, may request tayo from Sir Frederick. Green and IRC. Ayun, si IRC, nasa top 5 picks natin. So, check na lang muna natin si Green. Itong si Green, malakas ang stock din to. So, malaki na yung ginain ng price niya. So, ito, nag-breakout siya dun sa box. 6%, 6% na. Tapos nasa 52 weeks high na siya. Actually, pwede pa naman siyang i-trade kasi wala tayong nakikitang malapit na resistance. Ito na siguro ang ating sunod na resistance dyan. Yung pick na to. Meron ditong konti, dalawang candle. Pero tingin ko ito na yung medyo dapat niyang basagin. 2.91. Tapos yung 3 syempre. Check natin kung ilan pa yung possible gain nyo. %9. Guys, pag ganito mga nag-breakout na, ang play ko dito kasi consolidations at the high. So, hinihintay ko siya mag-consolidate. So, ito isang chance na nakapasok ka dapat. Pero pag ganito tumaas na, wag mo nang habulin. Or kung ako lang yun pag ganitong kataas na, hindi ko siya hinahabol, hinihintay ko siyang mag-consolidate. Kasi alam naman natin yung stocks, hindi naman dire-diretso taas niyan. Magko-consolidate at magko-consolidate yan. Kung mag-consolidate siya dito, tapos na-breakout niya yung bagong resistance na gagawin niya, tsaka pa lang ako bibili uli. Pero kung gusto mo pumasok, ayan yung ano mo, ayan yung possible gain mo pa, 9%. Bago siya tumama dun sa resistance na malakas. Guys, pasensyahan nyo na yung mga aso ng kapitbahay namin. Medyo mainit yata ulo ngayon. At dire-diretsuhin ko na para matapos yung video natin. Kahit maingay yung mga aso. Tatlo yung tinamaan na resistance dito. Or dulo ng dito resistance, dito support. May tinamaan siyang support dito. Itong week na to. Okay. Yan si Green. So kung ako, hintayin ko siya mag-consolidate bago ako bibili. Tingnan muna natin kung makakagawa siya ng bagong box dito. Tapos tsaka ako bibili pag nag-breakout siya dun sa box. Okay. IRC, ayun. Nasa top 5 picks natin. So FYI stocks na tayo. So guys, ito. Watch out sa mga consolidation of the highs na play. Isa na dyan si pizza. Yan. So, ang target na natin dito, around here. Pwede din dito. Pero malalayo na siya, di ba? So, meron kang chance na mag-gain pa dito ng medyo malaki. 7%, 8%, 13%, tsaka 17%. So, watch out lang kay pizza. Kasi mag-consolidations at the high to. Or CH play. Isa pang CH play. Check natin si MAC. Yan, si MAC 10. So, pag nabasag niya tong resistance na to,
itong ilalim ng candle na to. Pwede nga susunod na titignan natin resistance dyan, dito na, and dito. So possible gain mo pa din dyan kay MAC. So medyo malaki-laki pa din, 12% tsaka 25%. So CH play, consolidations at the high. Okay, yan yung ating dalawa. Tapos yung CPG, kahuli natin yung CPG, Alco muna pala. Alco. So ito yung isang tinitignan kong stock. So ito, nauntog siya dito nung November 13, nauntog siya dyan sa resistance na yan. Pero pag nabasag niya naman yung resistance na yan, at ito na yung meeting place natin. Yan, dyan. Okay, so mga ilang percent yan. Kunyari, dito ka bumili. 21%. So ang bili dito sa breakout nito. Itong mga candle na to, ito. Yan. Tapos tingin ko pagka nag-breakout siya dyan, diretso na to dito, lampas dito sa resistance na to. Tingnan nga natin gano'ng kalakas yan. So 3 candle lang. Ito medyo malakas kasi ang daming candle na nag-support siya. So ayan, resistance na siya ngayon. Okay, and then sa CPG, ito hindi ko nakita kanina, nag-breakout pala to. Breakout siya dito sa box, oh. Pero pwede pang bumili bukas dito eh. Titingnan natin. Kasi ini yung kanyang, ito na yung meeting place natin after niya mag-breakout. So actually, kanina hindi naman malakas yung breakout niya, pero pwede nang bumili ng EOD. Yan yung RSI niya, tsaka yung volume niya. Medyo malalaki. Check natin, baka kung mabibigyan ako ng chance, papasukin ko ito bukas eh. Kung medyo bumilis yung taas niya, baka pasukin ko ito. Mataas pa naman yung ating possible gain. Okay guys, yan yung ating FYI stock. For your eyes only stocks. So yan guys, quote tayo ngayon. Being wrong is acceptable, but staying wrong is totally unacceptable. Yan guys, kung mali kayo, huwag kayong mahiyang mag-cut. Ako yata, sa journal ko, 4 wins, 7 losses yata ako ngayon, this month. Pero, kailangan natin protektahan yung ating cash or yung ating portfolio. So, kailangan hindi tayo matalo ng malaki. Mas malaki yung mga gains natin kaysa sa ating mga losses. At dapat hindi tayo nagpapaipit. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pindutin niya din po yung button sa ilalim para ma-notify kayo pag naglalabas ako ng bagong video. Supportahan po natin ang ating channel. So, ito po yung aking Facebook page, tsaka ito yung aking Twitter. Good luck sa atin bukas and God bless.